Kinben Book 5, Chapter 66. Makalipas ang ikalimang araw na may laro sa Mimaropa League, ay nananatili pa rin sa number 1 spot ang Calapan City Blue Phoenix na may kartadang 4-0. Ang natitirang laban na lang nga nila ay ang sa Romblon Marbles na may kartadang 1-2 at ang pinakahuli ay kontra sa team ni Derek Soco na Palawan Falcons. Dahil naman sa pagkatalo ng Puerto Princesa Divers sa Falcons, ay sila na ang nanatili sa ikalawang pwesto ng standings na may kartadang 3-1. Sa natitirang laro nga nito ay ang Romblon at Occidental Mindoro na lang ang hindi nila kinakaharap. Nasa ikatlong pwesto naman ang Occidental Mindoro Mangyans na pinapangunahan ni Kyle Lastimosa na may kartadang 3-2. Sa huli nga nilang mga laro ay nakapagtala na sila ng 3 magkakasunod na panalo. Ang laro nga ni Lastimosa sa rana iyon ay kapansin-pansin lalo, sapagkat pinakita nito sa mga nakasubaybay sa liga na ito kung ano ang kanyang magagawa. Nakikita nga ng marami na parang si Kyrie Lastimosa rin itong maglaro na mukhang magiging pahirap sa natitirang kalaban nila na Divers. Sumunod naman dito ang Palawan Falcons na may 3-2 rin na kartada. Nagkataon nga lang na mas mataas ang quotient scores ng Mangyans kaya sila ang bumaba. Ang huli nga makakalaban ng team ni Soco ay ang nangungunang team na Blue Phoenix at hindi na rin makapaghintay ang marami na mapanood ang mangyayaring bakbakang iyon. Ang Romblon Marbles naman ang sumunod na may kartadang 1-2, sinundan ng Oriental Mindoro Tamaraws na bagamat nagawa nilang tambakan ng Falcons noong opening day ay 3 sunod na pagkatalo nga lang ang kanilang sinapit sa kamay ng mga teams na nasa itaas nila. Pero sa kabila nito ay may pag-asa pa naman silang makapasok sa semis kung matatalo nila ang natitirang 2 kalaban. Kailangan din nilang maka-score ng mataas para magkaroon sila ng mas magandang chance na lumamang sa quotient. Nasa pinakaibaba naman ng standings ay ang Marinduque Moriones na wala pang naiipanalo kahit isa sa 5 laban nila sa ligang ito. Araw ng Sabado. Isang araw na pahinga na naman para sa mga players. Kanya-kanya rin sila ng pasyal sa Puerto Princesa City bilang kanilang pahinga. Si Coach Isaiah nga ay dinala ang kanyang mga players sa isang resort na matatagpuan din dito upang mag-chillax. Mariin nga rin niyang sinabi sa kanyang mga players na bawal mag-inom na ikinangiti naman ang pilit ni Baron at wala naman daw siyang choice kundi ang sumunod. Bukas kasi ang laro nila laban sa Romblon Marbles. Ang nangyari, makikita na nga lang sila na nasa pool at nagbababad. Si Larry nga ay makikitang pinagtritripan ni na Baron. Sinasabuyan kasi nila ng tubig ito. Samantala makikita naman sa cottage na nirentahan nila si Coach Isaiah na kumakain na kasama si Mover Flores. Ang dami ng kakilala ni Ricky dito sa Palawan, sir. Sabi nga ni Mover na naglagay ng pansit sa hawak niyang paper plate. Wala nga si Ricky sa resort dahil susunod na lang daw ito mamayang after lunch. Naimbitahan kasi ito ng ate ni Calvin Barrientos na pumunta sa kanilang bahay at tinanggap naman iyon ni Ricky. Ganoon talaga ang batang iyon, palakaibigan pati sa kalaban. Mabuti na nga lang at kapag nasa loob ng court ay kalaban ang nagiging tingin niya sa mga iyon. Sabi nga ni Isaiah at pasimple namang napangiti si Mover. Minsan din, sir, pinapalakas din niya ang loob ng kalaban. Kung maaalala ninyo, si Calvin Barrientos noong nakalaban natin ng Divers, parang siya ang may pakana ng pagbalik nito sa game. Naaalala ba ninyo nang umalis ito noong halftime sa bench natin? Tapos pagbalik niya ay bumalik din si Barrientos. May ngiting wika pa nga ni Mover. Mabuti na nga lang at mas malakas ang team natin sa kanila. Dagdag pa nga ni Mover. Napaseryoso naman si Ricky nang pumasok ang sasakyang minamaneho ng ate ni Calvin sa isang subdivision na may magaganda at malalaking bahay. Hindi alam ni Calvin na papunta ka sa bahay. Gusto ko lang kasing mag-thank you sa iyo kasi based sa kwento ni Rare ay ikaw raw ang reason kung bakit nagkaganoon si Calvin ngayon. Sabi nga ni Carla. Mabuti na lang at pinayagan ka ng inyong coach. Dagdag pa nga nito at napangiti na nga lang si Ricky dahil ramdam niya ang kabaitan ng kapatid ni Calvin. Para raw itong isang mahinhin na ate na laging bine-baby ang mga kapatid. Na nagbago nga lang nang makarating na sila sa mismong bahay ng mga Barrientos. Binungangaan nga ni Carla ang kapatid niyang si Calvin dahil sa nabasag na paso na may halaman sa may harapan ng kanilang bahay. Tinamahan kasi iyon ng bola at si Ricky nga ay napapatawang hindi na lang
dahil si Calvin ay hindi basta makasagot. Wala ka nang magagawa ate, bumili ka na lang ng bagong paso sa halaman mo. Bakit kasi dito sa malapit sa court ka naglalagay ng halaman mo? Tsaka anong ginagawa rito ni Ricky Mendez? Mahinang tanong mga ni Calvin na napatingin kay Ricky na tumango sa kanya na magtama ang kanilang mga mata. Visitor ko, gusto ko lang mag-thank you kasi medyo naging matino ka na siguro. I saw how you played lately. Bumalik ka na sa dati Calvin. Iyong masipag mag-basketball at hindi iniisip iyong babaeng wala na. Natatawa pang wika ni Carla at si Calvin naman ay mabilis na umalis at lumayo. Dapat ay hindi ka sumama kay ate. Kung ano man ang sasabihin niya about sa akin ay hindi iyon totoo. Sabi pa nga ni Calvin na inilapag na sa tabi ang hawak na bola. Makikita nga rin kinuha na rin ito ang kanyang sandong itim na nakasabit sa grills ng bintanang nakaharap sa basketball court nila. Agad nga nitong pinunasan ng kanyang katawang basa sa pawis. Kung alam mo lang, pinilit niya lang ako sumama. Sabi nga ni Ricky sa sarili na napatingin sa inakala niyang mahinhin na ate ni Calvin. Pinilit niya ako sa malumanay na paraan. Ricky, pasok ka. Sabi pa nga ni Carla na bigla namang napangiti kay Ricky. Hoy ate, may asawa na iyang si Ricky. Banat pa ni Calvin na sinundan ng pagtakbo papunta sa likuran ng bahay. Napatawa naman sa isip si Ricky nang marinig iyon at si Carla naman ay napangiti ng pilit. Huwag kang makinig sa siraulong iyon ah. Opo. Pero sa isip-isip ni Ricky ay kanina pang araw nang ngiting-ngiti itong ate ni Calvin sa kanya. Parang tuwang-tuwa na parang nakakakaba. Pumasok na nga sila sa bahay at si Ricky nga ay napalunok na lang nang makita ang loob. Hindi niya lubos akalain na ganito pala kayaman ang mga Barrientos. Napatingin nga rin siya sa dingding sa may salas at nakita siya ng isang malaking family picture. Dalawa iyon, isang seryoso at isang hindi. 5 magkakapatid sina Calvin at kung tama ang hula niya ay bunso ito. May 2 pang lalaki at isang babae. Parang ang ate Carla nito ang padalawa sa huli kung pagmamasdan ang nasa picture. Napatingin nga rin siya sa salas at may 2 bata ang nanonood ng TV. Napangiti na nga lang si Ricky sa laki ng TV na naroon. Parang maganda raw manood ng movie kapag ganito. Mula naman sa unahan, sa kusina ay biglang lumabas ang isang matandang nakasalamin. Napatingin agad ito sa kanya at kinabahan siya sa intimidating look nito. Parang nakakatakot daw ang matanda. Isama pa nga ang makapal nitong kilay na itim. Papa, sinama ko yung friend ni Calvin dito. Siya yung kinuwento ko sa inyo, sabi nga ni Carla sa kanyang tatay. Napakadaldal mo talaga ate. Bulalas naman nang dumating na si Calvin. Nagmula nga ito sa pintuang nasa likuran ng bahay. Ikaw pala iyon iho, sabi nga ni Sir Henry Barrientos at hindi pa nga alam ni Ricky na ito pala ang manager ng Divers team. Good morning po sir, sabi nga agad ni Ricky rito. Masaya akong makitang okay na si Binoy, kaya welcome ka rito sa bahay. Nakakatuwang may bagong naging kaibigan si Binoy na basketball player din. Siya, ikaw na muna ang bahala sa bisita natin Carla. Aalis lang kami ng kuya mo. Sabi pa nga ng matanda sa babaeng anak at tinapik naman niya sa balikat si Ricky Mendez at kinamayan. Ang lakas ng dating, parang mala Sir Domingo rin ang datingan niya. Sabi na nga lang sa isip-isip ni Ricky na napatingin naman kay Calvin na parang nahihiya sa kanya. Sino namang may sabing kaibigan ko itong si Mendez? Naitanong na nga lang ni Calvin sa sarili at napangiwi na lang siya nang kinurot siya sa tagiliran ng kanyang ate. Tawang-tawa nga ito. Magbihis ka na at samahan si Ricky. Sa isang salas ba kayo pwesto? Tanong pa nga ni Carla at tumango naman si Calvin. Ikaw na ang bahala, sabi nga ni Calvin na dumiretso na sa hagdan pataas. Dito tayo Ricky, sa isa naming salas, sabi nga ng ate Carla ni Calvin. At pagpunta nila ng kusina ay may isa pa ngang bukas na pinto roon. At pagpasok nila roon ay may isang paikot na sofa na naman siyang nakita. Kulay itim naman dito kumpara sa kulay cream na nakita niya sa kabila. Binuhay nga rin ni Carla ang isang malaki ring TV roon at pinaupo si Ricky. Dito ka muna, magpe-prepare lang kami ng pagkain. Sasamahan ka ni Calvin, kwentuhan muna kayo. Sabi pa nga nito at tumango na lang si Ricky na parang hindi alam kung paano sasagot. Ang yaman pala ni na Calvin, sabi nga niya sa sarili na inilibot agad ang tingin sa mga dingding at sa mga nakapatong sa cabinet. Nakakita nga siya ng mga pictures ni Calvin na naka-basketball uniform. Mayroon din nakasama nito ang barkada
at makikita ring kasama niya si Rare. Halos puro may kinalaman sa basketball ang pictures na nakita niya at masasabi niyang talagang basketball man itong si Calvin. Napaisip na nga lang siya kung paano raw kaya nito nasabing aalis na ito sa basketball kung ganito ang makikita rito. Ilang sandali pa nga ay pumasok na si Calvin doon na nakasuot ng jersey ng Miami Heat na may numero 3 sa likuran. Buti at pinayagan niya ng team mo na sumama kay ate. Sabi nga ni Calvin na agad na umupo sa harapan ng TV. Binuksan niya ang cabinet na nasa ilalim at may kinuhang kung anong bagay. Isang gaming console iyon. Kinuha nga rin niya ang 2 joystick at tiningnan kung may damage. Okay naman kay coach, sabi naman ni Ricky na napatingin sa paligid. Marunong ka nito? Tanungan ni Calvin at si Ricky naman ay marahang ngumiti. Sa pagkakaalam niya ay PlayStation ito. Marunong din naman siya pero matagal na siyang hindi nakakapaglaro nito. Sa pagkakaalala nga niya ay noong college pa ang huli sa bahay ni na Andre. Medyo siguro, sabi nga ni Ricky, at matapos i-set up ni Calvin iyon ay naglaro na nga sila ng NBA. Medyo hindi ko na alam kung paano maglaro nito pero try ko pa rin. Sabi nga ni Ricky na makikitang pumipindot na rin sa button ng joystick. Sino ang mga paborito mong players sa NBA? Biglang tanungan ni Calvin. Ako? Recent ba o mga dati pa? Pwedeng sa recent at dati. Sabi naman ni Calvin na na-curious sa kung paano naging basketball player si Ricky. Ang una nga niyang naisip na tanong ay about sa paboritong basketball player nito. Sa mga datihan, Allen Iverson at Dwayne Wade. Sa recent, Kyrie Irving. Dagdag pa nga ni Ricky na pumipili na ng team na gagamitin niya. Ikaw ba pre? Ako? Wade din tapos Kobe. Sa recent, LeBron at Westbrook. Sagot naman ni Calvin. Sa locals, may paborito kang players? Paano ka ba nag-start maglaro ng basketball? Dagdag pa nga ni Calvin at napangiti naman si Ricky. Dahil sa kuya ko. Pero nagkaroon ako ng aksidente noong elementary kaya hindi ako nakapaglaro ng basketball ng ilang taon. Tapos noong nag-college ako, second year, doon ako muling napasok sa basketball. Matatawa ka na lang sa reason ko. Napaseryoso naman si Calvin. Para mapansin ako ng babaeng matagal ko nang gusto magmula high school. Nang marinig naman ito ni Calvin ay napaseryoso siya dahil natawa siya sa sarili niya dahil parang ganito rin daw siya noon. Siya ba yung girlfriend mo ngayon? Pasimpleng tanong ni Calvin na agad na inilingan ni Ricky. Hindi sagot naman ni Ricky na ikinaseryoso ni Calvin. Pakiramdam niya ay may kwento raw si Ricky na makaka-relate din siya. Yung girlfriend ko ngayon, siya naman ang sadyang nagbigay ng reason para mas lalo kong magustuhan ng basketball. Dahil sa kanya kaya ako gumaling maglaro. Kung hindi iyon buntis baka kasama siya rito sa Palawan. Wika nga ni Ricky na kitang kita sa mukha ang saya na sabihin iyon. Napangiti naman si Calvin. Mabuti ka pa. Sabi nga ni Calvin na parang nalungkot. Isang tapik naman sa balikat ang ginawa ni Ricky. Pre, hayaan mo na ang nawala. Ang isipin mo ay iyong palaging nandiyan sa tabi mo. I mean, kung mayroon lang naman, mayroon ba? Napangiti si Calvin dahil may isang babaeng nag-flash sa isip niya na ikinatawa na lang niya. Naalala niya ang kapatid ni Rero. Start na ng laro, sabi na nga lang ni Calvin at habang naglalaro nga ang dalawa ay makikita naman ang pasimpleng pagsilip ni Carla roon. Natutuwa siya na ang kanyang bunsong kapatid na mukhang maangas sa labas ay heto sa loob ng kanilang bahay. Parang bumabalik na raw ito sa dati. Kaya nga niya isinama rito si Ricky para mapasalamatan ito dahil kung hindi raw ito nakilala ni Calvin ay baka raw laging seryoso ang mukha ng kanyang kapatid. Hindi ko alam kung ano ang sinabi mo sa kapatid ko pero ang galing mo para maging ganyan uli siya. Dapat lang na maging kaibigan ka ni Calvin. Marami na rin namang kaibigan ng isang iyan pero ikaw lang ang nakagawa niyan kay Calvin makalipas ang ilang taon. Sabi na nga lang ni Carla sa sarili. Napasigaw pa nga ang dalawa nang mukhang nagkakainitan na sa paglalaro. Si Calvin pa rin daw ang bunso niyang kapatid na gusto niyang makitang tumatawa. Alam niyang adult na ito pero sa mga mata niya ay ito pa rin ang batang palagi niyang pinapalo. Mula naman sa bintana ng salas na iyon ay makikita ang mga matang nakasilip na tuwang-tuwa. Narito na nga rin ang barkada ni Calvin at nandito rin si Rare na pinapunta rin dito ng ate Carla nila. Kakatukin na ba natin, Boss Rare? Tanungan ng isa. Maya-maya, doon na lang tayo sa harapan dumaan. Nangingiting wika na nga lang ni Rare at nang maglakad nga sila ay napatingin pa sa kanila ng masama si Sir Henry
na pormado ang suot na nakatayo sa may terrace. Nag-peace sign ang mga kasama ni Rare at dito nga ay tumango ang matanda. Patago-tago pa kayo, samahan na ninyo si Calvin. Padating na rin iyong mga pagkain. Wala ba kayong dalang regalo? Tanungan ng matanda. Mayroon po, di pa lang namin ilalabas, sagot ni Rare. Ngayon nga ang kaarawan ni Calvin at walang kamali-mali ang binata na nagpunta rito ang matalik niyang mga kaibigan para siya ay samahan. Ang tanging alam nga lang ni Calvin ay mamayang gabi pa sila aalis ng kanyang pamilya para sa kanyang birthday. Kaso gusto ng ate niya na may surprise din ngayong umaga para rito. Family na kasi ang makakasama ni Calvin mamayang gabi. Nagring pa nga ang phone ni Rare at tumatawag ang kanyang kapatid na si Abby. Nasaan ka na? Bakit hindi ka pa napunta rito? Tanong na nga lang ni Rare sa kanyang kapatid na nagdadalawang isipan na magpunta. 2 linggo na rin kasi magmula na mag-away sila ni Calvin dahil sa sinabi nitong hindi na ito maglalaro ng basketball. Iyon na naging reason ng away nila. At nang malaman niyang okay na uli ito ay nakaramdam siya ng tuwa dahil sa wakas ay mukhang natauhan na raw ito. Papunta na kuya, sabi na nga lang nito na kinuha na ang paper bag na naglalaman ng regalo niya kay Calvin. Tumingin pa ang dalaga sa salamin at ngumiti para magpa-cute.